Posible pang makaupo bilang kongresista si People's Champ Manny Pacquiao sakaling matalo siya bilang congressman sa Sarangani Province ayon kay PBA Party List nominee Miles Roses. Yan raw ay kung mananalo ang PBA Party List kung saan si Pacman ang chairman. Itinuturing na superstar si Manny Pacquiao sa boxing. Pero pagdating sa politika, marami pa rin ang bumabatikos sa desisyon niyang tumakbo bilang kongresista ng Sarangani Province. Minsan na kasing natalo bilang kongresista ng General Santos City si Pacquiao nang labanan niya si Darlene Custodio noong 2007. Ang simpleng paggawa ng batas, pero importante, hindi lang sa batas kailangan ma-implement mo sa tao. Ano Matulungan silang lahat. Ikaw, sa ngayon, ano naiisip mong batas? Livelihood, trabaho, edukasyon, healthcare, medical assistant. Wala, yun ang unang hindi na kailangan batas-batas pa. Importante, gawin mo yan, tulungan mo, solve ang problema. Todo suporta naman kay Manny ang kanyang kaibigang si Willie Revillame. Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Ang pinag-uusapan dito yung mga nagmamahal sa amin. Mahal na mahal ka ng sambayan ng Pilipino. Dahil inangat mo ang bansang Pilipinas sa buong mundo. Nag-ukit ka ng history sa larangan ng boxing. Hindi mo ba alam yan? Diyan tayo mayayaman. Yan ang sa pagmamahal. Ayon kay Manny, hindi naman nakakaapekto sa relasyon niya kay Pangulong Arroyo ang pangampanya niya kay Manny Villar na miyembro ng oposisyon. Si Pangulong Arroyo, kunyari siya naging kongresista, kasama mo siya, at siya'y tumakbo bilang speaker, susuportahan mo ba? Mahirap magsalita ang ngayon kasi wala pa naman. Mahirap pag-desisyon kagad. Kailangan pag-isipan mabuti yan. Mabigat ang labang susuungin ni Manny. Susubukan niyang i-knock out si Roy Chongbian, veteranong politiko na sikat sa Sarangani. Naniniwala naman si PBA Party List nominee Miles Roses na kahit matalo sa Sarangani, may pag-asa pa rin maupo bilang Party List representative si Manny. Yan ay kung mananalo ang PBA Party List kung saan si Manny ang chairman. Kasi technically, the seats are owned by the party. So the board can decide who they want to represent the party in Congress. At kung napili siya ng board, in case he's qualified to do that, that's also possible. Pwede man yan. Pero ayon sa COMELEC, malabong makaupo bilang party list representative si Pacman dahil labag ito sa batas. Bawal yan. So if we allow that situation, tumatakbo ka, natalo ka, ahabol ka sa party list, parang user-convented yung rules and regulations ng COMELEC. Sa kabila nito, malakas ang kumpiyansa ni Pacquiao na magwawagi na naman siya sa kanyang panibagong laban. Determinado si Manny na makakuha ng pwesto sa Kongreso pero hindi pa rin panataig ang kanyang kalaban na una nang nagsabi na hindi siya natitinag sa boxing superstar. Nagbisita Iglesia si Nationalista Party Senatorial Candidate Ferdinand Bongbong Marcos sa Redemptorist Church sa Baclaran, kung saan minsan naging aktibo ang mga pari nito sa paglaban sa martial law nung panahon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Live mula sa Redemptorist Church sa Baclaran, nagpapatrol Henry Omaga Diaz. Karen, wala daw halong politika at tradisyon na raw para sa mga Marcos ang magsimba dito sa Redemptorist Church dito sa Baclaran, kaya dito sila unang nagbisita iglesia para sa Semana Santa. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nagsimba sa Redemptorist Church si Senatorial Candidate Ferdinand Bongbong Marcos matapos ang panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Noong martial law kasi, aktibo ang mga Redemptorist priest na siyang namamahala ng Baclaran Church laban sa mga human rights abuses. Katunayan, mayroong isang lugar sa Baclaran na tinayuan ng mga alaala para sa mga nawawalang biktima ng batas militar. Kabilang na si Father Rudy Romano na isang Redemptorist priest. Kanina, mataimtim na nanalangin si Marcos kasama ang kanyang asawa at mga anak dito sa simbahan ng Baclaran. This is where we used to go when I was young. And because ito nga para sa pamilya ko, this is more or less the start of our Holy Week. So sabi ko para maging makabulu, may ibig sabihin at may kabuluhan yung ating ginagawa. Pero ayon sa Shrine Rector na si Father Victorino Cueto, lahat naman ay welcome sa kanilang simbahan. Yun nga lang, naroon din ang panalangin na sana lahat ng magsisimbang politiko sa Baclaran
ay ma-convert upang tunay na magsilbi sa taong bayan. Sana nga ay marinig ng mga kapatid natin pumupunta dito na tumatakbo sa politika na ang pagpunta nila dito ay hindi lamang para gamitin ang dambana, kundi maging pagkakataong ito talaga para mabuksan ang kanilang puso, ang kanilang kalooban na para sa isang mas marangal na diwa ng paglilingkod. Marami raw kasing politiko ang nagsisimba sa Baclaran, pero ayon kay Father Cueto, hindi sila dapat umasa ng anumang special treatment mula sa simbahan. Karen, nauna nang napaulat na sasama ang dating unang ginang Imelda Marcos sa pagbisita iglesia dito sa Baclaran, pero hindi siya natuloy. Karen. Maraming salamat, Henry Omaga Diaz. Magagamit na sa ating bansa ang natuklasang bakuna na pang-iwas sa AH1N1 virus. Yan ay matapos itong pumasa sa Food and Drug Administration. Exclusive nagpapatrol, Ryan Chua. Walang nakapaghanda noong nakaraang taon sa pagdating ng uri ng trangkasong tinawag na AH1N1. Kumalat ito sa maraming bahagi ng mundo at mula nooy sinikap ng hanapan ng bakuna. Ngayon nakarating na sa Pilipinas ang sinasabing solusyon sa AH1N1, ang AdemFlu-S. Ito ang bakunang inangkat pa mula sa Europa. Nitong linggo, nakapasa na ito sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Ayon kay Dr. Lulu Bravo ng UP National Institutes of Health, mabuting paghahanda ito sakaling muling sumulpot ang AH1N1. If you're able to give the vaccine, chances are that the devastation of the H1N1 that occurred last year will definitely be decreased. 2 bilyong doses ng bakuna ang nasa bansa na at maaari itong makuha sa mga ospital. Ang mga may edad 18 pataas lang ang pwedeng bakunahan ito. Sabi ng mga eksperto, ngayon ang pinakamainam na panahon para magpabakuna laban sa AH1N1 at iba pang uri ng trangkaso habang hindi pa ito nauuso. Malulubos daw ang bisa ng bakuna kung nasa katawan na ito ng matagal bago pa magsimulang kumalat ang sakit. Sa pagsapit ng tag-ulan sa Hunyo, inaasahang muling magsisimulang kumalat ang sakit. Pero dahil may kamahalan ng bakuna, posibleng maraming Pinoy ang hindi makakuha nito. To those who cannot really afford it, perhaps there is some ways by which this can be given. Give higher prices to the rich, and for the poor, if we can give it for free. Para sa ilang eksperto, isa ang bakuna sa mahalagang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, lalo't kaligtasan at kalusugan ng mga Pinoy ang nakasalalay. Ryan Chua, Patrol ng Pilipino. Nagulat ng tanggalan ng corona si Binibining Pilipinas Universe Venus Raj. Pero hanggang ngayon tikom pa rin ang bibig niya sa issue. Kilalanin naman ang kandidatang pumalit sa kanyang pwesto sa pagpapatrol ni Ginger Conejero. Tila nakaguhit na sa tadhana ni Binibining Pilipinas second runner-up Nicolette Henson ang lumaban sa Miss Universe pageant nitong taon. Ito ay matapos inanunsyo ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated kagabi ang pagbawi ng corona at titulo ni Binibining Pilipinas Universe 2010 Maria Venus Raj dahil sa kwestiyon sa kanyang birth certificate. Binibining Pilipinas Charities Incorporated decided with a heavy heart to let Binibining Pilipinas Universe 2010 Maria Venus Raj go after the organization discovered inconsistencies contained in her birth records. Hindi rin umabot sa age requirement ng Miss Universe pageant ang first runner-up na si Diane Nescio. Kaya ang 21-year-old na si Henson na ang magiging pambato ng bansa. Sobrang na-shock po. Why did you want? Sobrang dream ko na po talaga siya, bata pa ako. Naalala ko, sinusuot ko yung heels ng mama ko, tapos naglalakad ako sa aming salamin, tapos kinakausap ko yung sarili ko, kunwari may sinasagot akong question. Kasabay ng excitement at kaba, nalulungkot din si Henson, lalo't malapit niyang kaibigan ang dethroned beauty queen na si Raj. Venus Raj, a formidable contender for Miss Universe. Marami nag-expect sa kanya and gagawin ko po talaga yung best ko. Umaasa naman si Nicolette na makakatulong ang kanyang lucky charm mula sa kanyang yumaong ina. Siguro yung pong rosary na binigay po sa akin ng mama ko before po siya nag-pass away. I'm sure sobrang saya niya po from up there. Kasi dream niya din po ito para sa sarili niya. Siya po yung angel ko. Gaganapin ang Miss Universe 2010 pageant sa Agosto o Setyembre. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. At susunod, exclusive kasong murder laban sa pamilya ang Patuan, tinututukan ng mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. At
mga bading, pinatuwa ang pagladlad ng sexy Latin singer Ricky Martin. Yan at iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol World.